Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here... Randall! Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. At siya ay walang iba kundi si Abdullah Page. Ang ganda ng pangalan, Abdullah Page. Yeah. Iba talaga kayo ni Miss Jem at Kuya Randall. Bilang labor sa construction, nayanggaw ko sila foreman at mga panday. Nung una, naiinis sila pero nung tumagal na sila, na rin ang unang nakikinig at natatawa sa boses bakla. Pati pagdating ko sa umaga, tinatanong nila agad ako magpa-speaker at makinig sa inyong mga kwento. Akalain nyo yun, imbes na ako yung excited, nauunahan na nila ako sa ka-excitedan nila. Yun lang po, and more video and upload po sana Miss Jem at Kuya Randall. Pa-shoutout rin po from Isulan Sultan Kudarat. Ang layo. Maraming salamat. Abdullah or kung code name mo to. But anyway, yan, from Sultan Kudarat. Malayo yun, di ba? Yes. Salamat sa suporta at pagyanggaw sa iyong mga kasama sa construction. Ko lang din na ilan sa mga kayanggaw din natin, yung mga nagme-message personally sa akin, nagkikimiss Jem. Yun, marami kayo. Nakikita ko yung message na tatabunan lang. Minsan pinapollow nila kami sa Facebook. Oo, hindi ko lang napapansin pero napapansin ko kayo, mahal ko kayo. Yan. We love you all, guys. Yes. Maraming salamat sa suporta. At yun na nga kayong gawag na natin patagalin pa. Humanda na kayong kumapit, kiligin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po at sa mga tagapakinig ng channel na ito. Kamusta po ang mga puso ninyo? Minsan, mayroon po tayong makikilala na magpapatibok ng ating puso kahit na iba ang paniniwala ninyong dalawa sa buhay. Ang sa akin po, siya yung isang babaeng nakilala ko na gusto lamang maabot ang simple at normal niyang pangarap. Dahil sa maniwala po kayo o sa hindi, nababalot ng kababalaghan ang kanyang buhay. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Tonyo, 25 taong gulang noon at isang public school teacher sa isang eskwelahan na malapit sa Palayan. Nagsimula ito noong naiihi ang kapatid kong si Atong sa araw ng class picture namin. Okay, class. Ngiti. 1, 2, 3. Kuya, tara! Tara na! Usuglit lang. Bakit mo ba ako pinapamadali magpa-class picture? Uwing-uwi na ako dahil ing-ina kasi ako eh. Naku, bakit hindi ka na magbanyo dun sa dulo ng mga silid? Ayoko kuya, puputi mo na ang uwak. Ayoko dun, mabaho dun eh. Ang sabihin mo, natatakot ka lang makita yung aswang. Paano mo nalaman yun? Di naman totoo yun. Panakot lang yun sa mga mahilig may I go out. Pinipigilan ko nga lang po to hanggang sa makauwi tayo eh. Ako Atong, masamang magpigil ng ihi. Magkakasakit na yun sa bato eh. Saan po ba ako pwede? Ayoko talaga magbanyo dito eh. O sa mga puno, pero wag dito sa loob ng eskwelahan ha. Subukan mo dyan sa may Palayan, kay Mang Kaloy. Dun sa may puno ng mangga. Ay, oo nga po. Sige kuya, kita na lang po tayo dun sa labas ha. Uy, Atong! Talagang bata na to, nagbibiro lang ako. Alam mo naman, di papayag yan. Oy, saglit! Talaga Sabay kami ng kapatid kong si Atong pumapasok sa mababang paaralan ng Barrio Rosario. Grade 3 siya noon at nagtuturo naman ako ng grade 5 na klase. May katabing Palayan na pag-aari ni Mang Kaloy ang eskwelahan namin at doon ko biniro na umihi ang kapatid ko. Hindi ko naman akalain na seseryosohin niya ang sinabi kong yon dahil alam niya naman na kung minsan ay mapagbiro akong kuya. Kinuha ko ang bag ko sa tabi at hinabol ko siya pababa sa may puno ng mangga. Pero hindi ko na siya napigilan at nahuli kami ni Mang Kaloy. Ikaw talagang bata ka. Bilisan mo baka mamay makita tayo ni Mang Kaloy. Ayan na kuya, ito na. Huli kayo, oy. Ari ko naman, tinga ko naman Mang Kaloy. Teka lang po, huwag niyo naman po pingutin. Anong ginagawa ninyo dito sa palayan ko ha? Tonyo, magpaliwanag ka? Kakatapos lang po niya itong Mang Kaloy. Huwag na po kayo mag-alala. Bitawan niyo na po yung tinga ko para makapagpaliwanag po kami na maayos. O, ayan na.
Magpaliwanag ka na. Ito na po, oh. Isa, Ano? dalawa, Anong sinasabi mo? tatlo, takbo mga tong! Anak na... Hoy! Kayo dalawa! Bumalik kayo rito! Uwis talaga. May nahiya ng kabayo si Ibang Kaloy. Kuya, kung pwede lang lumipad, ginawa ko na. Ano ka, Ibon? Bilisan mo na lang. Ang lilit ng mga akbag mo, Atong. Alam nga naman malalaki kagaya sa inyo. Pag lumaki ako, baka magulat ka. Baka nga hindi ka na lumaki. Mga pasawa! Inasa ka na kayo! Kuya! Shh! Huwag ka maingay. Buwisit talaga. Nasa palad ko na nakawala pa. Ayan kuya, wala na si Mang Kaloy. Tara na, umuwi na tayo. O sige, pero malayo-layo lalakarin natin ito. Di ba dito sa kali na ito yung may abandonadong karinderya? Yung may masarap na ulam? Oo, dito nga yun. Ito na yun, di ba? Oo, ito. Tama. Naaalala ko pa noon ang masasayang alaala namin ni Atong sa karinderyang iyon. Namimiss ko yung mga ulam nila, lalo yung pininyahang manok. Kaso, umalis na ang may-ari bigla. Kasi lumipat na sila sa syudad. Matagal na rin silang wala. 2 taon na rin ang lumipas. Kaya noong napahinto kami sa harapan ng abandonadong karinderya, hindi ko inasahan na makakita ako ng tao sa loob nito. Hala, kuya, nakita mo yon? Nakita mo rin pala? Oo, may tao sa loob. Naaninag ko kahit kandila lang ang ilaw na gamit niya. Kuya, gusto kong malaman kung sino yung tao sa loob. Uy, hindi pwede. Labas tayo dyan. Tudungaw lang naman ako eh. Tapos makikibalita ko nung nangyari sa kalaro ko doon. Huwag na. Huwag matigas ang ulo. Aray! Iba ako! Naku, Atong naman oh. Kuya, sumabit yung polo ko. Hoy! Sinong nandyan sa labas? Mabalanggaan lang po. Tatanong ko lang po kung ano po nangyari po sa apo ng dating may-ari nito karinderya. May alam po ba kayo? At sino ka ba para sabihin ko? Naku, pasensya na po, Manang. Kung naistorbo po namin kayo ng kapatid ko, napadaan lang po kami dito. Hi, taga rita ba kayo? May tatanong lang sana ako eh. Pala si Mia. Ikaw, anong pangalan mo? Nang makita ko sa unang pagkakataon si Mia, tumigil ang mundo ko, Miss Jem. Parang literal na huminto talaga to, pati na rin ang tibok ng puso ko. Doon lang ako tinamaan ng ganong kalakas sa buong buhay ko. Napakaganda ni Mia. Maputi at mapungay ang mga mata. At napakaaliwalas niyang tignan. Kaya naman natulala ako sa kanya at hindi kaagad nakasagot. Oo, taga rito talaga kami. Matagal na. Ako nga pala si Tonyo. Nice to meet you. Tonyo pala yung pangalan mo. Nice to meet you too. Pogi pakinggan, no? Joke lang ha, joke lang. Palabiro ka pala. Alam mo, saya mo sigurong kasama, no? Hindi naman. Gusto mo ba akong kasama? Kahit saan, pwede naman ako. Mia! Po? Tama na nga yung pakikipaglandian sa lalaking yan. Pumasok ka na sa loob. Manang, huwag nyo naman po sana siyang pagalitan. Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Abay, naglalandian na nga kayo eh, hindi ka pa umaakit ng ligaw. Ang sakit sa mata ng pinagagawa ninyo. Tigilan niyo yan. Pasensya na po. Tiga na naman eh, kalma lang po yung puso nyo. May sakit po kayo sa puso, di ba? Nga pala. Kaya wag ninyo akong ginagalit. Hala, sige, pumasok ka na sa loob. Tonyo, kailangan ko nang pumasok ka. Huwag ka mag-alala kasi makikita pa naman tayo eh. Kailangan namin ng tulong mo. Talaga? Tungkol naman saan? Basta sa susunod na lang natin pagkikita ha. Sige na. Kuya, ang sungit naman ng tita ni Ate Mia. Gusto ko lang naman malaman kung anong nangyari dun sa kalaro ko eh. Baka dahil sa sakit niya sa puso kaya ganun yung pag-uugali niya. Mahirap kasi magkaroon ng ganung sakit, Atong eh. Hindi ko gets kuya, bakit naman? Nakakapekto kasi yun sa pang-araw-araw na buhay. Isipin mo na lang may masakit sa'yo. Tapos dadandaling ka ng kung sino-sino. Di ba nakakairita yun? Sa bagay, nakuha ko yung punto. O siya, sige, tara na, umuwi na tayo. O sabi ni Ate Mia, magkikita ulit kayo ah. Kailan mo balak makipagkita? Bukas na bukas. Kaya kailangan mo maagang umuwi pagkatapos ng klase. Hindi mo ako sasama? Hindi no.
Bata ka pa. Baka mahirap yung papagawa nila sa akin eh. Sabihin mo, baka makasagabal lang ako sa binabalak mo. At ano namang iniisip mong babalakin ko? Hindi na ako bata, no? Naririnig ko na yung mga ganyan sa mga kaklase ko, kuya. Sa mga kapatid nila. Crush mo si Ate Mia kaya gusto mo siyang makita mag-isa. Naku, ikaw talagang bata ka kung ano nung pinag-iisip mo. Tara na nga. Nang makauwi na kami sa tinitirahan namin, hindi ko maalis sa isip ko si Mia. Kumain kami ng tanghalian at hapunan, naligo, nagpalit ng damit at humiga. Pero siya lang talaga ang nilalaman ng utak ko buong araw. Hindi ko siya makalimutan, Miss Jem. Kaya iniba ko ang plano ko. At kinabukasan, bumangon ako ng maaga para madaanan ang kanilang bahay bago kami pumasok. Kaya nagreklamo si Atong ng dahil dito. Kuya, bakit pa naman ako ginising ng alas 5? Wala pa sikat ng araw, oh. Kakantok pa. Kailangan sanayin mo ng sarili mo hanggat bata ka pa. Dahil paglaki mo, baka madaling araw pa lang, gigising ka na dahil yun ang oras ng pasok mo. Kuya naman alayo ng isip mo. Ang sabihin mo lang, gusto mo lang dumaan sa malayong daanan para makita si Ate Mia. Buti nga, tagbago ang isip ko, no? Balak ko sana kitang isama para pagkatapos, diretso na tayong papasok. Yay! Iba talaga kapag kain, love. May sasabi mo dyan. Oo, kuya. Bako tinamaan ka na talaga kay Ate Mia. Binabanggit mo pa nga yung pangalan niya nung natutulog ka eh. Tapos tulog palaway mo. Kala mo talaga atong, oy. Pag ikaw dumating ka sa puntong to, magtatawanan din kita. Bumangon ka na dyan. Baka mamay magbago pa isip ko eh. Ito na, babangon na. Oy, sa pagligo mo, huwag mong kalimutang kuskusin yung likod ng tenga mo ha. Opo, kuya. Ako na ang tumayong nanay at tatay ni Atong nang mawala ang mga magulang namin. Minsan, pasaway talaga tong kapatid ko. Kaya noong maliit pa lang siya, parati ko nang tinatakot para sumunod. Ako yata ang may kasalanan kung bakit siya lumaking matatakotin. Kaya habang maaga pa, inuunti-unti ko nang binabago ang pag-iisip niya na ganon. Pero wala pang ilang minuto na pumasok si Atong sa banyo, bigla na lang siyang sumigaw. Mabilis kong binuksan ang pinto nito at tumambad sa akin si Atong na umiiyak habang nakaupo sa sahig. Atong, anong nangyari sa'yo? Kuya, may nakita ako 2 pulang ilaw sa may bintana. Wala naman ako nakikita sa bintana. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi ako namamalikmata, kuya. Parang mga mata yun ng halimaw. Atong, nasa ustong gulang ka na para hindi maniwala sa mga ganyang bagay. Walang multo o halimaw. Meron, kuya, meron. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Alam mo, tinatakot lang din kita ng bata ka para sumunod ka sa akin. Napakapasaway mo kasi noon eh, lalo na ngayon. Pero kuya, totoo talaga yung mga multo at halimaw. Maraming kinikwento yung mga kaklase ko tungkol sa kanila eh. Atong, sigurado akong may papaliwanag ng mga yan ang science ngayon. Maraming mga bagay ang mahirap ipaliwanag noon. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ang sagot nila na di maipaliwanag din. No kuya, kaya nga naguguro ako, di ba? Para mamulat ang mga bata tungkol dyan. Yung nakita mo, baka ilaw lang yung galing sa sasakyan. Kasi malapit tong bahay natin sa daanan, di ba? Kaya tumakan ka na dyan. Kuya, bantayan mo naman ako. Ano ba naman yan, oh? Ang laki-laki mo na, Atong. Ganito na lang. Buksan na lang natin ang pintuan. Ayan, ganyan. Konti lang ha. Ayos na ba to? Kuya, huwag mo ko iwan dito. Di kita iiwan. Kukuha lang ako ng bangko. Tapos, uupo ako sa labas nitong pintuan. Ha? Sige. Kumuha ako ng bangko at umupo habang binabantayan si Atong sa labas ng pinto ng banyo. Hindi ako naniniwala sa mga multo at halimaw. Ang pinaniniwalaan ko ay siyensya. Pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Atong. Dahil noong mga sandaling iyon, kahit ayaw kong paniwalaan, meron din talaga akong naramdaman bago siya sumigaw. Pero dahil ayaw ko maapektuhan ng mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag, inisip ko na lang na baka dala lang ng maraming iniisip kaya ako naramdaman iyon. Kuya, tapos na ako. Kuya, ano? Bakit bigla ka natulala dyan? Oo nga pala. Bilisan natin Atong. Malapit na ako matapos. Ikaw yung kailangan pang magpapogi dyan eh.
Parang kanina lang, ang lakas ng hugulgulo mo ah. Tapos ngayon, balik ka na naman sa pangasar sa akin. Sige na kuya, bilisan mo na. Muntik ko nang makalimutan ang plano ko ng umagang iyon. Dadaan nga pala ako sa abandonadong karinderya dahil gusto kong makita ulit si Mia. Sinabi niya rin na kailangan niya ng tulong noon, kaya kailangan kong pumunta kaagad sa kanila. Umalis na kami kaagad, pero sinigurado ko na nakapagpabango at suklay muna ako ng maayos. Hindi pa sumisikat ang araw pagdating namin sa kalye ng abandonadong karinderya, pero nakita ko na kaagad si Mia. Nagwawalis sa harapan nito. Lumakas ang tibok ng puso ko. Nag-alala na baka mautal sa pakikipag-usap sa kanya. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at huminga ng malalim. Mia? Kuya, di kaya yata niya narinig. Mia! Oh, Tonyo, nandito na pala kayo. Ay, kasama mo rin pala yung bata na yan. Ano mong pangalan niya? Atong po. Hello po, Ate Mia. Hello, nice to meet you. Natatandaan mo pa yung pangalan ko Kakasikat pa lang ng araw Bakit ang aga niya naman nagpunta dito? Juan, yung ano. Ano? Mia, gusto kang makita ni Kuya Tonyo. Ganun ba? Bakit naman? May problema ba? Wala naman. Hindi, natatandaan ko lang yung sinabi mo na kailangan mo ng tulong ko. Tungkol saan ba yun? Yun ba? Medyo mahabang kwento yung kailangan ko dyan Pwede ba tayo magkita sa susunod na linggo? Mga hapon sana. Oo naman. Saan ba kita pwedeng hintayin nun kung sakali? Saan ka ba pumapasok? Dun sa public school, malapit sa may palayan. Pasensya ka na, Tonyo, kaso hindi pa ako nagagawi dun Saan banda ba yun? Magandang tumambay doon, Ate Mia. Ganun ba? Opo, nako, nakakapawi ng lungkot yung tanawin. Magandang tingnan dun yung palayan ni Mang Kaloy. Paano ba makapunta dun? Lakarin mo lang yung dulo ng kalye na to. Makikita mo sa kanan yung palayan at eskwelahan. Sige, Tonyo. Pupuntahan na lang kita dun, ha? Pupuntahan mo ako? Bakit masama ba? Nakakaya sa'yo Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Sige, baka malate ka pa sa pasok mo niyan Punta na ako sa loob mukhang gigising na yung tiyahin ko. Sige, Mia. Kita kids. Sige. Ayos, kuya. Biruin mo. Siya pa yung nagaya na makipag-date sa'yo. Uy, at ano naman ang nalalaman mo tungkol sa mga date-date na yan? Nalalaman ko lang sa teacher ko. Sino teacher mo, Aber? Secret. Ay, nako, lakas talaga ng mga asar neto. Buong linggo akong nagtrabahong masaya noong mga araw na yon. Napansin din iyon ng mga estudyante at mga kasamahan kong teacher. Nang petsa ng pagkikita namin, pinauwi ko ng maaga si Atong dahil tanghali ang tapos ng kanyang klase. Naghihintay ako sa may gate ng eskwelahan hanggang dumating ang hapon. Medyo kinabahan pa nga ako dahil pagsabit ng 4:00, wala pa si Mia. Pasulyap-sulyap ako sa relo ko kada ilang segundo. Nag-aalala kung makakapunta nga ba siya o hindi. Hanggang sa nakarinig ako ng boses niya na tinatawag ang pangalan ko. Uy, Tonyo! Ay, nakarating din ako dito sa wakas. Pasensya ka na pinaghintay ka ng matagal pala. Wala yun, Mia. Pero ang totoo niya, nag-alala ako sa'yo. May nangyari bang hindi maganda kanina sa'yo? Sabihin mo naman sa akin, susubukan kitang pangitiin. Ano ka ba? Ayos lang ako, Tonyo. Kinailangan lang ni Tia Mayna ng alalay sa paggamit ng banyo. Ngayon okay naman na siya. Tara na? Gusto kong makita yung palayan habang may araw pa sa likod Sige, tara. Tonyo, pwede ba magtanong? Oo naman, kahit ano, pwede. Basta ikaw. Paano ka pala naging teacher? Sinong nagikahit sa'yo maging isang guro? Nagsimula yan nung grade school ako. Sa teacher ko rin. Sinabi niya kasi sa akin na halos lahat ng mga bagay may explanation daw sa science. Pero yun, konti pa lang yung nakakaunawa nito. Kaya ginawa kong paraan to, yung parang maging kagustuhan ko ba na turuan ng ibang mga bata. Kaya naisip ako maging teacher. Ayun, ikaw ba? Yun pala yun. Ako, sa totoo lang, ito nga yung pakay ko kaya ako nakapagkita sa'yo ngayon Gusto
Gusto ko kasing magawa yung matagal ko ng pinapangarap. Habang ayos pa ako, gusto ko magtayo ng sarili kong karinderya. Kaya ba pinili niyo ang lugar na yon? Oo, Tonyo. Kasi nalaman ko na iba yung laki ng kusina ng isang karinderya kumpara sa pangkaraniwang kusina eh. Namasukan na kasi ako noon bilang kusinera. Sabi nila, magaling naman daw ako magluto. Kaya gusto ko subukan sana na magbukas sa sarili kong kainan. Kung mapapasayo mo pala ang boyfriend mo, kasi magaling ka magluto. Ano? Boyfriend? Ay nako, wala naman akong ganyan no. Single ka pala. Yung ganda mong yan, single. Ay nako, nang bola ka pa. Habang buhay pa yung tiyahin ko, hindi ako mag-aasawa. Kailangan ko siyang alagaan at tutukan eh. Napakabait mo naman palang pamangkin. Siya na lang kasi yung natitira kong kamag-anak, kaya kailangan kong gawin yun. Pero sayang naman kung hindi mo pa balak mag-boyfriend o magpaligaw man lang. Ilang taon ka na pala? 23 na ako. Sa bagay, batang-bata ka pa pala. Teka, andito na pala tayo. Ayan, Wow! Ang ganda pala talaga ng tanawin dito, no? diba? Presko pa ng hangin, saka maaliwalas yung paligid. Nako, pasensya ka na nga pala. Hindi man lang ako nakapagbawa na makakain natin kahit tinapay. Nagugutom ka na ba? Ayos lang ako. Nakapagmerienda naman na ako bago umalis ng bahay. Ay, naku Tonyo, tamang-tama. May sorpresa nga pala ako para sa'yo. Ano yun? To, gusto ko ipatikim sa'yo yung isa sa paborito kong lutuin. Ay! Alam ko to, pininyahang manok. Naku, paborito ko tong ulam sa karinderya noon eh. Talaga? Naku, kung ganun, sana magustuhan mo yung luto ko. Naku, ang sarap naman ito, oy. Talaga? Oo, Mabuti naman nagustuhan mo. oo, naku, Diyos ko. Sigurado dudumugin yan sa karinderya mo kapag ganito ang lasa ng ulam ninyo. Kaso, may isang problema lang ako eh. Palihim ko pa kasi yan niluto. Bakit naman? Kasi hindi gusto ni Tia yung ganyang klase ng luto ko eh. Saka ayaw niya ako magbukas ng sariling karinderya. Nakumbinsi ko lang siya na bilhin yung bahay dahil mura yung benta. Pero yung magtayo ayaw niya. Naku, paano yan? Ang sarap-sarap pa naman ito. Teka, yun ba yung dahilan kung bakit kailangan mo ng tulong ko? Oo, Tonyo. Naisip ko na kapag nakita na ni Tia yung mga pinamili ko, hindi na siya makakahindi sa gagawin ko. Kaso hindi ko lang alam kung saan bibili ng magagandang klase ng rekado eh. Saan ba meron dito? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dyan dahil tutulungan kita. May mga kakilala ako sa palengke. Kung ganun, kailan tayo mamimili? Bukas sana eh. Pwede ka ba? Oo, sige. Pwede ako. Basta ikaw. Sigurado ka ba na bukas na talaga? Oo, kung ayos lang sa'yo. Ayos? Gusto ko na kasing simulan ka agad eh. Ay, teka Tonyo. Kailangan ko pala muna umuwi. Malapit na palang lumubog yung araw. Nako, delikado na rin sa kagaya mo ang nasa labas pa kapag madilim na. Tara, ihatid na kita. Hinatid ko si Mia sa bahay nila na karinderya ang nasa harapan. May kuryente na ito at maayos-ayos at malinis ng tignan ng mga gamit. Mukhang hinanda na ni Mia ang pagtira nila rito at ang pagbukas ng karinderya niya. Buti na lang at napadpad ulit kami ni Atong dito. Kung hindi kami makakadayo sa inabandonang kainan at hindi ko makikilala ang napakagandang si Mia. Gusto ko pa sanang maglagi sa tapat ng bahay niya. Pero nagmamadali na siyang pumasok sa loob. Pinapauwi niya na rin ako hanggat maliwanag pa. Gabi na makarating ako sa bahay namin. Masayang masaya ako habang kinukwento kay Atong ang nangyari sa amin ni Mia. Ayos kuya, makakakain din tayo ulit ng masasarap na pagkain. Hindi na ako magtsatsaga sa mga prito mo. Ikaw talaga, lakas mo mang-asar. May pinagbanahan ako eh. Sino? Di ikaw. Ako pa talaga sinisi. O sige, huwag kang kakain ng luto ko mamaya. Salamat pala kuya Dahil parati kang nandyan para sa akin. O buti naman napapansin mo, kaya huwag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo. Kuya, ano yun? Uy, teka, titignan ko lang sa labas saglit. Kuya, huwag lalabas. Baka mamaya kung ano yan eh. Ito naman baka pusang ligaw lang yan nahulog na sanga. Kailangan kong tignan, baka mamaya kung ano na yan Huwag mo ko iwan kuya. Ano ka ba? Nandito ka nga sa loob Ang mabuti pa, tapusin mo na yung assignment mo. Wala ka pa yata sa kalahati
Lumabas na ako ng bahay namin para i-check kung ano nagpatunog sa aming bubong. Sobrang dilim na noon pero nakalimutan ko palang magdala ng flashlight. Umasa na lamang ako sa sinag ng buwan. Nagbabaka sakali na maaninag ko kung ano man ang nalaglag sa tuktok ng bahay namin. Sa kakadungaw sa taas, naaninog ko na may sangangang nakalaylay sa dulo ng bubong. Tinanggal ko ang sanga gamit ang panungkit namin ng prutas. Nang matapos iyon, pumasok na ako kaagad ng bahay. Ano yun, kuya? Aswang! Joke lang. Ang kuya naman eh. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa ganyan eh. Naku, buisit naman talaga to. Aray! Ito naman di na mabiro. Lakas-lakas mo nga sa akin mga asar pagkatungkol kay Mia eh. Iba naman si Ate Mia, hindi siya nakakatakot. Maaliwalas ngayon yung paligid mo pagka nakikita mo siya eh. Sa bagay, tama ka naman. Kaya kailangan ko pala matulog na maaga kasi may gagawin kami bukas. Magdi-date na naman kayo? Hindi, isa pala yung punta namin. Ang badin naman pumili ng lugar nito. Uy, hindi naman kasi date yun. Tutulungan ko siyang mamili ng Ricardo, di ba? Bukas na yun. Pwede pa ako sumama? Wag na, madaming tao doon. Baka mamay, mapano ka lang eh. Ikikwento mo lang ulit sa akin yun kung anong ginawa ninyo eh. Saka pwede kuya, makaingin ng favor. O, anong pabor naman yan? Gusto ko sana magpabili ng tirador. Kahit laruan lang. Pwede pa makabilan? Delikado yung ganyan. Saka masama yan kapag gagamitin mo sa tao, hayop. Eh bakit mo naisipang magpabili niya, Aber? Ang astig kasi tignan. Yan ba talaga ang rason mo? Saka sana. Kasi gagawin ko yung pandepensa ko sakali may makita akong halimaw. Atong, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi totoo ang mga yan. Sige na. Sige naman, matutulog na ako. Oh, hindi ka nakakain. Hoy, kumain ka dito. Paano ko lalaki kung hindi ka kakain dito? Bilisan mo. Wala akong gana. Napaisip ako dahil sa kakaiba ang kinilos at reaksyon ng kapatid ko. Napatingin ako sa kalendaryo at doon ko na napansin na malapit na pala siyang mag-birthday. Kaya pala gano'n na lamang ang pagpilit niya sa akin na makabili ng gusto niyang tirador. Kaya naman napagpasyahan kong ibili siya ng gusto niyang laruan at ibigay iyon ng pasorpresa. Kaya nang kinabukasan ding iyon, noong tulog pa si Atong, tahimik akong naghanda para sa pagkikita namin ni Mia. Para pagbalik ko kaagad, maibalot ko na yung gusto niya habang tulog pa ang kapatid ko at maibigay ko yon sa kaarawan niya. Nang makarating ako sa tagpuan namin ni Mia, nagulat ako sa kanya. Sa sobrang gulat ko, muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa tirador. O Tonyo, bakit para ka naman nakakita ng halimaw dyan? Pasensya ka na. Ang ganda mo kasi ngayon eh. Sigurado ka bang sa palengke lang tayo pupunta? Ay nako, ng bola pa. Oo, sa palengke. Nagpaganda lang ako ng konti at nagbihis ng maayos. Ganito kasi ginagawa ko para makatawad kapag mamimili, alam mo na. Oh, hindi ka lang pala ubod ng ganda. Ubod ka rin pala ng talino. Sobra-sobra ka naman sa pagpuri sa akin yan, ha? Huwag kang mag-alala, araw-araw kong gagawin yan sa'yo. Kung tayo. Ha? Parang tayo. Kung tayo, kung tayo parating magkasama, alam mo na, bilang magkaibigan. O ano, tara na? Sige, pasok na tayo sa loob ng palengke. Ano bang pwede nating mabili rito? Depende yan sa lulutuin mo kung anong mga paninda nila sa araw-araw. May nakalista ka bang mga bibilin? Oo, meron. Eto, mga plato, baso, cubiertos, saka pala mga kaldero. Tapos, paminta, sibuyas at swete, saka mga pampalasa pang iba. Nako. Ang dami pala, tamang-tama. Kaya alam mo kung tindahan na kumpleto ang tinda nilang pampalasa. Talaga? Pwede na ba tayong pumunta doon? Pwede naman. Pero nandito tayo ngayon sa may karne at isda. May bibilin ka ba dito? Sa Lunes pa ako babalik para sa karne sa kaisda eh. Pati na rin sa mga gulay. Gano'n naman pag magtatayo ng kainan, di ba dapat siguradong laging sariwa yung lulutuin. Nako, marami rin palang kailangan i-consider kapag magbubukas ng kainan, no? Oo naman, no. Akala ko nga parang pangkaraniwan lang yun tulad ng pagluluto para sa bahay eh. Kasi nga lutong bahay naman yung tawag, di ba? Sa bagay. Tara, doon tayo. Wow!
Dami nilang tinda, ah. Lahat yata nandito na eh. Sabi ko sa'yo, di ba? Kompleto dito. Ay, teka. Kailangan kong i-budget yung dala kong pera. Hindi ko naman pwedeng bilhin lahat ng klase na meron sila, no? O, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin kapag kakulang ka. Sasagutin ko na. Talaga? Sigurado ka ba? Oo. Alam mo, balak talaga kitang ilibre ngayon eh. Naku, Tonyo, nakakaya naman. Naku, ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin. Hindi ko inaasahan, pero sa sobrang galak ni Mia, napayakap siya sa akin. Saglit lang yon, pero sapat na yon para mamula sa init ang tenga ko at ang pisngi. Mabuti na lang at hindi niya iyon napansin dahil abala siya sa pagpili ng mga bibilhing pampalasa. Pagkatapos niyang mamili, nagtaka ako kung bakit siya walang kinuhang asin at bawang. Biglang sumagi ng pabiro sa isip ko kung aswang nga ba siya. Pero hindi talaga ako naniniwala sa ganon. Kaya minabuti kong tanungin na lamang siya. Mia, may nakalimutan ka bang bilhin dito? Wala naman. Ito na yung mga kailangan kong bilhin eh. Bakit? Ano bang nakikita mong kulang? Hindi, wala. Kasi hindi ko bumili ng bawang. Lalong-lalo na asin. Hindi naman sa pangingialam pero nag-aalala lang ako kung bakit wala kang biniling ganun. Dahil ba to dun sa sakit ng tiyahin mo? Napansin mo pala. Ano kasi, may sakit sa bato si Tia Mayna. Saka ako naman, allergic ako sa bawang. Nangangati yung daliri ko kapag nakakain o nakakahawak ako niyan eh. Saka, ayun, sinanay ko na yung sarili ko na magluto ng walang asin at bawang. Gagamit na lang ako ng ibang pampalasa. Pwede pa ng ganun? Oo, kaya naman. Kailangan lang mag-adjust ng gusto. Ang galing mo naman pala talagang magluto. Salamat ah. Sana magustuhan din niya ng ibang taga-baryo. Naku, hindi lang dito sa baryo natin. Baka dumugin pa ang karenderya mo dun sa ibang mga lugar. Baka may mga dumayo pa. Ganun kasarap ang level. Ay nako, sana nga magdilang anghel ka, Tonyo. Ito kasi talaga yung pangarap ko sa buhay eh. Yung matikman ng mga tao yung luto ko para mapasaya ko sila. Naku, isa na ako sa mapapasaya mo nun. May kasabihan nga, di ba? Sa pagkain, nadadaan ng lalaki. Teka, di ba patungkol sa dalawang nag-iibigan lang yung kasabihan na yun? Oo. Pero wala namang masama kung hangaan kita, di ba? Ako pa nga magiging presidente ng fans club mo kung sakali. Oo. Ay nako, bulero ka talaga. Pero salamat, Tonyo ah. Alam mo na pasaya mo ako ngayon. Kasi ang lungkot ko talaga kanina eh. Bakit naman? Kasi komplikado yung sitwasyon namin ni Tia. Paano pang komplikado? Kahit ano pa yan, handa naman akong makinig at intindihin. Para sa'yo. Kasi Sige na, mamili pa tayo. Ayaw kitang nakikitang malungkot kaya ililibre kita ng ice candy ngayon. Di ba? Kalimutan mo na muna yung komplikadong sitwasyon nyo ng tiyahin mo at magsaya na muna tayo. sige na nga. Nasa may ice candy na yan gusto kong tikman. Mahilig ka pala sa ice candy? Oo, mahilig ako sa malalamig sa matatamis. Nako, ganun ba? Nang inaya ko si Mia ang bumili ng ice candy, hinawakan niya ang kamay ko. Tila lumilipad ako sa alapaap sa sobrang saya ng oras na yon. Pero may pinagtataka lang ako kay Mia. Inisip ko kung bakit hindi talaga siya bumili ng bawang at asin. Duda ako sa paliwanag niya dahil hindi siya makatingin ng diretso sa akin noon. Kaya minabuti kong obserbahan siya patungkol dito. Ayaw ko namang gawing big deal o gawa ng issue ang hindi niya pagbili ng dalawang rekado na iyon. Nang matapos na siya sa pamimili, tumawag ako ng tricycle sa may kanto. Nahirapan akong bitbitin ang lahat ng pinamili niya, pero ayos lang sa akin dahil unti-unti na yata akong nahuhulog sa kanya. Nakarating na kami sa karinderya at nagulat kami na naghihintay na pala si Aling Mayna sa may pinto. Mia, saan ka ba nagpuntang bata ka? Sa may palengke lang po, Tia. At talaga naman kasama mo pa ang lalaking yan. Naku manang, hindi naman po sa pangimasok. Pero wag naman po sana kayo magalit sa pamangkin nyo. At sino nagsabing pamangkin ko yan? Oo? Tonyo, hindi siya kapatid o pinsan ng mga magulang ko. Malayong kamag-anak ko si Tia Mayna. Pasensya ka na ha. Hindi ko pala nalinaw sa'yo. Kung ganun, bakit
pinag-iigpitan kanyang magtinda ng mga pagkain. Tonyo, ano ba? Ay nako, hindi ko gusto ang tabas ang dila ng binatang yan, Mia. Nako, sana po pagbigyan nyo ang munting pangarap ni Mia na magkaroon ng sariling karinderya. Biruin ninyo, siya ang nag-aalaga sa inyo. Marapat lamang na suportahan nyo siya dahil gusto niya yun sa buhay. Ay nako, pakilamero. Tia, sayang naman po yung mga pinamili ko. Sana po payagan niyo po ako. Gusto ko po talaga to eh. Oo nga, Para sa atin din naman po to. tama. Ay nako, wala ako nakikita ang benepisyo sa akin sa pagtayo ng karinderya na yan. Tia naman parang awa niyo na po. Pangako po, susundin ko po yung huling habilin ninyo. Basta payagan niyo lang po akong magtayo ng karinderya. Talaga ba? Totoo ba yung pangako mo na yon? Opo, Tia Mayna, opo. Pues ay nako siya, sige na. Pwede mo nang buksan ang sarili mong karinderya. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Tia. O siya, maiwan ko na kayo riyan. Magpapahinga pa ako. Mia, ayos ka lang ba? Naku ha. Umihikbi ka pa rin hanggang ngayon. Wala to, Tonyo. Kailangan nga masaya ako kasi pinayagan ako ni Tia sa pagbubukas ng kainan. Pero narinig ko na parang napipilitan ka lang sa pinangako mo sa kanya. Kung ano man yun. Huwag mo na intindihin yun. Basta ang importante, matutupad ko na yung pangarap ko. Pwede mo ba akong tulungan sa mga paninda ko? Oo, siyempre. Tara, buhatin ko lang yun sa loob. Maraming salamat talaga, Tonyo. Ilang araw pa at nagbukas na rin ang karinderya ni Mia. Nagulat siya na maraming tao ang bumili sa unang araw ng kanyang pagbubukas. Simula noon, tinutulungan ko na si Mia sa pagtatayo niya ng kainan. Sinasamahan ko siya mamili sa madaling araw at dumadaan ako sa kanila sa hapon para tulungan siya sa mga hugasin. Akala ko hindi niya ako magugustuhan dahil nagmukha na akong dakilang alalay. Iyon pala, dito siya nahulog sa dedikasyon kong tulungan siya sa pangarap niya. Hanggang isang hapon, nagkausap kami habang nagpapahinga sa lahat ng gawain sa kusina. Ay, salamat, tatapos rin. Pasensya ka na, Tonyo, ha? Medyo nasunog ko na yata yung ilalim ng kanin. Ayos lang yun, Mia. Kahit nga totong kakainin ko yan eh. Nako, bibili pa rin yung iba. Nakakatuwa, ubos na naman yung mga paninda mo. Oo nga eh. Pero ang totoo niyan, hindi ko naman magagawa ang lahat tanto kung di dahil sa tulong mo. Kaya alam mo, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo kasi tinutulungan mo ako sa pangarap kong to. Oh, ayos lang yun. Basta ikaw, tandaan mo, ako ang presidente ng fans club mo, di ba? Ay nako, at dahil dyan, deserve mo to. Uy, baka mamaya may makakita. No ka ba? Sa noo lang naman kita hinalikan na. Wala namang mali siya yun. Bakit? Nahiya ka ba sa ginawa ko? Hindi. Kung ganon, may pagtatapat ako sa'yo, Tonyo. Mukhang napabago mo talaga yung isipan ko magkaroon ng kasintahan eh. Sa paanong paraan naman? Kasi parang hinahangaan na rin kita, Tonyo. Mia, alam mo, ang totoo niya, matagal na kitang gusto. Hindi ko nga rin alam kung paano ako hindi nauutal kapag kausap ka eh. Pero sa tuwing kasama ka, bumibilis ang tibok ng puso ko. Parati kitang iniisip. Kung ayos man lang ang lagay mo, kung kumusta ka na. Kung totoo niyan, para na nga ako nababaliw eh. Tonyo. Ay nako, Mia. Ano na naman bang kabalbalan ang ginagawa niyo sa harap ko? Tiya, sinasabi ko na nga ba hindi ka po pwedeng umibig sa isang tao. Hindi yan ang tadhana mo. Teka, ano po bang ibig niyo sabihin? Ay nako, wala ka na ron. Pwede ba? Umuwi ka na nga. Malapit na magabi. Tinutulungan ko lang naman po si Mia. Marami pong hugasin kaya tumagal na ganitong oras. Sige na, Mia. Uuwi na rin ako. Pero pag uwi ko po, sana hindi niyo pagalitan si Mia. Ay nako, bakit ko naman susundin ang gusto mo? Tonyo, sige na. Ihati na kita sa pinto. Ano bang problema ng tiyahin mo sa'yo? Pasensya ka na kay Tia. Baka masama lang yung pakiramdam niya kaya ang sungit-sungit niya lalo. Yan na lang ang palagi mo sinasabi kapag ka nagagalit siya sa atin. Intindihin na lang natin siya, Tonyo, ha? Hindi kasi natin alam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay dito eh. Sige.
Pero sana hindi kanya pagsabihan ulit nang wala sa lugar. Kung hindi, naku, hindi ko alam kung hanggang saan ako makakapagpigil sa talas ng dila ko. Basta pasensya ka na talaga. Kung nasisira yung araw mo kapag nagpupunta ka rito dahil kay Tia, hindi naman kita pwedeng hadlangan sa pag-alis. Umalis ako nang hindi sinagot si Mia. Masyado na kasi nakakagalit ang ginagawa ng tiyahin niya sa amin. Ilang araw akong hindi pumunta sa kanila. Pero sa mga balitang nasagap ko, patok na patok pa rin ang karinderya ni Mia dito sa lugar namin. Alam kong siya na lahat ang gumagawa mula sa pagbili, pagluto, pagbenta at paghuhugas. Kaya hindi ko rin natiis na hindi siya puntahan ng sumunod na linggo ng madaling araw. Mia! Ay, Diyos ko, Tonyo, buti na lang dumating ka kundi talaga mahulog na ako sa sahig. Buti naman. Ano, hindi ka napagalit? Uy, hindi ako galit sa'yo, no. Ayaw ko lang kasi makita yung tiyahin mo. Teka, paano ka ba? Sobrang pagod lang siguro. Pasensya ka na kung hindi kita sinipot ng mga nakarang araw, ha. Ang butla mo na tuloy. Kasalanan ko to, napagod ka eh. Ano ka ba? Wala kang kasalanan, no? Ginusto ko naman talagang gawin to lahat ng mag-isa eh. Pero wala kang katulong sa pagbili, pagluluto at pagtinda. Pati paghuhugas, ikaw lahat ang gumagawa. Huwag ka mag-alala, kaya ko naman. Nanghina lang ako kasi napuyat ako kagabi. Oh, napuyat? Ano namang pinagpuyatan mo? Eh si Tia May na kasi. Akala ko mamamatay na siya kagabi. Diyos ko. Kaya ayun, nag-alala ako ng gusto sa pwedeng mangyari. Tonyo, kahit masungit ang tiyahin ko na yun, syempre ayoko pa rin siyang mamatay, no? Ang totoo niyan, matagal ko na siyang tinitiis eh. Pero kailangan kong panindigan yung pangako ko sa kanya habang buhay pa ako. May nangyari kasi sa amin noon kaya nagpanata talaga akong samahan siya hanggang sa pagkawala niya. Ngayong may pinangako ako kapag namatay siya. Natatakot ako sa magiging buhay ko pagkatapos nun. Dahil ba ayaw mong mabuhay mag-isa? Hindi. Dahil yun sa pangako ko. Napilitan lang ako mangako para matupad tong pagtayo ng karinderya ko eh. Pero hindi ko yun talaga gustong tuparin. Pwede ko pong malaman kung ano yung pinangako mo sa kanya. Pasensya ka na, Tonya, pero mahirap kasing sabihin eh. Hindi pa ako handa sa ngayon na sabihin sa'yo. Sana naman maintindihan mo. Sige, naiintindihan ko naman. Ako, Tonya, umuwi ka na. Bakit? Kakarating ko pa lang dito. Gusto pa kita makita pero magigising na kasi si Tia eh. Baka mag-away na naman kayong mahirap na. Hindi ko kayang pigilan si Tia ngayong masama yung pakiramdam ko. Sinunod ko ang gusto ni Mia na makaalis na kaagad sa kanilang bahay. Habang papunta ako sa eskwelahan, maraming bagay ang umiikot sa isip ko. Marami akong mga tanong tungkol sa pagkatao ni Mia at ng kanyang tiyahin. Pilit kong hinahanapan ng kasagutan ng mga tanong ko. Pero parati ako nakakarating sa konklusyon na mayroon silang tinatagong kababalaghan. Kung ano man yon, yan ay hindi ko pa matukoy. Iniisip kong magsariksik sa isang library para maghanap ng kasagutan. Pero parati kong nakakalimutang bumisita sa may bayan hanggang sa nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa aming lugar. Kuya, masakit ang tiyan ko. Ano bang huli mo kinain? Yung ulam na galing kay Ate Mia. Imposible namang dahil doon sumakit yung tiyan mo. Eh kumain din naman ako noon ha. Kuya, sakit talaga, parang umilab. Alam mo ba kung bakit? Eh, baka mamaya sa tubig na ininom mo. Ininom ko yung nasa pitsil eh. Imposible rin doon. Kakakuha ko lang din naman yun para may mainom tayo. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Mabuti pa ipahinga mo na muna yan. Obserbahan natin. Sabi, kuya. Eto Atong, gagawin kita ng tiyakan ng luya ha. Eh baka bumuti yung pakiramdam mo dahil dito. Sige kuya, bakit tumbalab? Kailangan ko pang bumalik kina Mia ngayon. Ayos ka lang ba dito na maiwan ka muna? Kuya, pwedeng hintayin mo na munang bumuti yung pakiramdam ko. Natatakot ka bang iwan kita ulit? Hindi. Tirik naman po yung araw kaya hindi ako natatakot. Gusto ko lang ng kasama. O sige, sasamahan na muna kita. Kapag nagutom ka nang wala pa ako, tinapay na muna yung kainin mo para hindi mag-alboroto ang tiyan mo, ha? Sige po, kuya. Ilang oras pa ang lumipas
at bumuti na rin ang lagay ni Atong. Kaya iniwan ko na muna siya sandali at pumunta na ako kina Mia ng hapon. Nakarating ako sa kanila nang may narinig ako na chismis habang naglalakad. May mga bata at matandang nagsuka raw at sumakit ang tiyan. May mga babae daw na sumama ang pakiramdam. Hindi ko alam kung anong biglang nangyari sa aming lugar. Base sa aking obserbasyon, may isang sanhi ito na nakahawa ng ilan sa amin. Maaaring sa tubig, maaaring sa hangin, pero hindi ko pa matukoy kung ano talaga yon. Pagdating ko sa karinderya, kinamusta ko si Mia kung nahawa rin ba siya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos naman ako. Ako natanong kasi may mga nasagap akong mga balita tungkol sa lugar natin. Ha? Oo. Parang may sakit na dumadapo sa lugar natin ngayon. Ano? Hindi ko alam kung sa pagkain, tubig o hangin o sa tao galing, kaya mag-iingat ka. Naku, mabuti na lang sinabi mo sa akin. Ipagdasal na lang natin na sana bumalik na sa dati yung lahat. Mia! Ikuha mo nga ako ng makakain. Ay, nagugutom na ako eh. Ay, ano ba bang natira sa mga ulam mo na karne? Tinola ho, tiya. Ay, nako, pinaglololo ko mo ba ako, iha? Hindi po, tiya. Sinagot ko lang naman po yung tanong nyo, Ay, nako, ayoko niyan. Pagluto mo ako ng iba. Kasi gusto ko kahit baka o kambing. Hihintayin ko yan sa kwarto ko, ha? Maliwanag ba? Sige po, tiya. Saglit lang po, Lulutuin ko lang po. Kung para sa inyo yung sarili mo. Masakit din ba yung tiyan mo ngayon? Hindi naman, pero... Ay, mo ko ba bigla ako nahilo? Saka, ang sakit ng ulo ko. Magpahinga ka na muna. Ako na muna siguro magluluto para sa tiyahin mo. Salamat. Babawi na lang ako sa susunod, Ayos lang yun, ano ka ba? Bawing-bawi ka na nga kasi parati mo naman kami binibigyan ng ulam eh. Kumuha ka na ba ng ulam? Oo, dadalang ko lang din si Atong. Sige na, ako na magluluto. Magpahinga ka na lang muna. Sa paglagi ko sa karinderya, unti-unti akong natutong magluto ng iba't ibang putahe. Pero yung karning niluto ko, panghapunan na yata nila Mia. Kaya ginalingan ko ang pagluluto ko. Pangako ko sa kanya na ipagprito siya ng young pork tocino. Pero mukhang iba ang una kong mapapatikim na luto sa kanya. Pinatikim ko muna kay Mia ang niluto ko bago ko ito inihain kay Manang Mayna. Mia, ito, humigop ka muna ng sabaw. Ang sarap ng pangluto mo, Chef, kasi ako natuto di ba? Pero parang may nalasahan akong kakaiba Ano yun? Parang may alat. Ay, nakakapasok. Mia! Naku, nabasok ka ba sa init? Bakit mo nilagyan na asin yung luto mo? Konti lang naman yung nilagay ko eh. Nadala ko kasi sa bag ko kasi kumain ako ng santol. Aray! Mia! Papatayin mo ba ako? Si! Umalis ka na muna, Tonyo. Hindi ko naman maintindihan yung nangyayari. Ano bang nararamdaman mo? Akala ko ba yung tiyahin mo yung may sakit? Ikaw din ba? Basta umalis ka na. Nandito ka pala. Di ba't Sabado ngayon at wala kayo pasok? Bakit ka nandito? Napadaan lang po ako kay Mia, Mang Kaloy. Ano ka ba? Bakit parang ang lungkot ang itsura mo? Di ba dapat magsaya ka? O kung di ka masaya, sana maging masaya ka na lang para sa akin. Bakit ano po bang meron? Nanalo po ba kayo sa loto? Ang dami po naman bangula Oo. Pero maliit lang naman ang panalo ko. At dahil nalaban mo agad at nakita kita ngayon, ililibre kita ng merienda. Seryoso po ba kayo? May atraso pa nga po kami sa inyo ng kapatid ko eh. Wala na yun. Huwag mo na isipin yun. Limot ka na nga yun bibili sana ako ng makakain natin sa karinderya na makakain natin. Kaso parang naubusan na yata ako. Kanina pa po sila nagsara, Mang Kaloy. Ay, ganun ba? O sige, sa iba na lang tayo bumili na makakain. Pwede mo ba akong sabahan? Sige po. Habang sinasamahan ko si Mang Kaloy, iniisip ko pa rin ang nangyari sa amin ni Mia kanina. Iyong naging reaksyon niya. Parang ang dating, nilason ko siya noong humigop siya ng niluto kong sabaw na may konting asin. Galit na galit siya sa akin at parang ayaw niya na akong muling makita pa. Sobrang lungkot ko noon, Miss Jem.
Parang nabasag ang mundong binuo ko ng ganon-ganon na lang. Napansin ni Mang Kaloy na nakatulala lang ako sa malayo. Kaya kinuwento niya ang buhay niya sa akin para malihis ang pagmumuni-muni ko sa kalungkutan na aking nararamdaman. Ang sarap naman itong santol. Alam mo, masarap to kasama ng soft drinks. Umiinom pa po kayo ng soft drinks? Hindi ba delikado po yun sa edad ninyo? Saka sa santol? Oh, ito. Kaka-order ko lang ng isa. Ilan po bang balak niyong inumin? Mga 2 saktong bote, pwede na ito. Ang lakas niyo pala mag-soft drinks. Hindi po ba nakakatakot to para sa kalusugan ninyo? Alam mo, maikli lang ang buhay ng tao. Ipinanganak tayo tapos mag-aaral, kakayod, tapos kung papala rin, magkakapamilya. Tapos noon, mamamatay na tayo at ibabaon sa lupa. Masyado naman pong simple ang pagkakapaliwanag niyo po. O tama ka naman eh. Nakakaranas tayo ng lungkot, saya sa gitna ng mga yan. Ang punto ko lang, paulit-ulit na mararanasan natin ang lungkot. Bakit doon ka maglalagi sa pakiramdam mong yun? Simple lang ang buhay. Ginagawa natin komplikado lang. Maraming simpleng bagay na pwedeng makapagpasaya sa atin, kaya kapag malungkot ka, gawin mo magpapasaya sa'yo. Kagaya nito, pag-inom ng soft drinks, kaya ikaw wag ka na malungkot dyan. Mang Kaloy, iba po ang sitwasyon ko eh. Nabatrip po kasi sa akin yung babaeng gusto ko. Ay nako, yun naman pala. Ay nako, sa tingin mo ba, ay magkakaayos pa kayo o hindi na? Sa tingin ko po, pwede ko naman po siyang kausapin tungkol sa nangyari. Kung gano'n, ibig sabihin hindi pa kayo tapos. Paano po kung sa pakikipag-usap ko sa kanya, mag-away ulit kami? Ayos lang, yon. Kung wala kang pagsisisihan sa uli, diyan ako nagkamali no kabataan ko, Diyos ko. Nakakilala din ako ng isang magandang dilag. Pinatibok ang puso ko. Kaso yun, sa hindi inaasahang pangyayari, naging magkaaway na kami. Umalis siya noon dito at hindi ko na nasabi ang gusto ko sa kanya sabihin. Kaya hanggang ngayon, daladala ko pa rin sa loob ko eh. Kaya iho, kung ano ba ang naging sanhi na pag-aaway ninyo, pilitin mo siya kausapin. Magiging ayos din yan. Maraming salamat po, Mang Kaloy. Sige po, pag-iisipan ko po kung kailan ko po siya kakausapin. Mabuti naman at kaya mo nang harapin. Oh, ayos ka na ba? Medyo po. Salamat po sa payo ninyo at sa libre. Nakatulong po ito sa desisyon ko. Sige po, mauna na po ako. Baka gabihin pa po ako eh. Oh, sige. Sa ulitin ha. Huwag mo sanang paiin ang kapatid mo sa puno ko. Tandaan mo yon. Naku, nakita niyo po pala yun. Sige na, mauna ka na. Dito lang ako. Kuya! Atong, ano ginagawa mo dito? Okay ka na ba? Kuya, bakit ang tagal mo namang umuwi? Bakit? Ano pa problema? Bakit pinuntahan mo pa ako hanggang dito? Ano kasi ako mapunta na iba yung kapitbahay natin tulog na. Kuya, nakita ko na naman siya. Ano? Nakita ko na naman yung halimaw na may dalawang pulang mata. Sigurado ka ba sa nakikita mo, Atong? Oo nga, kuya. Bakit mo ba tinatanong? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabihin mo nga sa akin kung anong itsura ng 2 pulang mata na nakita mo. Teka. Buti naman naniniwala ka na sa akin. Hindi naman sa ganoon. Naisip ko lang kung may nakikita ka bang parang halimaw. Kasi baka yun ang sanhi ng sakit mo dito eh. Baka may mabangis na hayop na nagdadala ng sakit sa lugar natin. O tara, may pupuntahan tayo. Saan naman kuya? Sa library. Dun sa may bayan. Sa library? Bakit naman sa library? Di magsasaliksik tayo kung ano pa talaga mabangis na hayop ng pwedeng magdala ng sakit dito sa lugar natin. Sige, pero umuwi muna tayo kuya. Nilalamig na rin ako eh. Atong, nakita mo ba yun? Alin? May parang malaking ibon na dumapo sa may mangga ni Mang Kaloy. Nakita mo yun? Dito, oo. Sa may kinatatayuan ko. Teka, pupuntaan mo ba? Titignan ko lang sa malayo. Kuya, wag. Baka mamaya mapanganib yan eh. Ang sabi mo, di ba, baka may nagdadala ng sakit dito sa atin. Baka yan yun. Konting sulyap lang naman. Para makita natin yung saktong itsura niya. Pero ako ng flashlight. Ito. Dito ka lang ha. Kapag sumigaw ako, kumaripas ka ng takbo sa bahay. Sige kuya. Dahan-dahan akong lumapit sa puno ng mangga ni Mang Kaloy. Magpapasama sana ako kay Mang Kaloy. Kaso, hindi ko na siya nakita sa tindahan o sa daanan, pati sa kanyang palayan. Matagal-tagal na pala ako naglalakad sa mahabang kalye ni Mia, kaya inabot ako ng gabi. Maya-maya ay biglang humangin nang malapit na ako sa puno ni Mang Kaloy. Pagtingala ko, doon na ako kinilabutan.
tumambad sa akin ang isang itim at napakalaking ibon na nakabuka ang mga pakpak. Bigla akong kumaripas ng takbo pabalik kay Tonyo. Sinigawan ko ang kapatid ko at tumakbo rin siya hanggang makauwi kaming dalawa sa bahay. Hindi ako noon nakatulog ng magdamag. Kalma ka lang, Atong. Uy, umaga na. Tilaok lang ng manok yung narinig mo. Kala ko kung ano ni. Papasok na ba tayo, kuya? Tatawag lang ako sa may tindahan para magpaalam kagad sa may principal ninyo. Ano po itadahilan mo? Eh di nagkasakit ka at kailangan mong magpaalaga. Eh nagkasakit ka naman talaga, di ba? Pero hindi ko sasabihin na gumaling ka na. Eh huwag mo itong tutularan ha. Kailangan lang natin kasing nilaan ng umagan to para pumunta sa bayan. Sige. Tatawag muna ako sa telepono ha. Tatawag ako ng tricycle. Maglamos ka na at magpalit ng damit. Mamaya ka na maligo. Paano po kung wala tayong mapala sa library? At least wala akong pagsisisihan. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para malutas ang problema ng baryo. Uunahin ko na muna to bago ko kausapin si Mia. Ano pong nangyari sa inyong dalawa? Atong, may sasabihin pala ako tungkol sa kanila ni Manang Mayna ha. Ano po yun, kuya? Kinukutuban kasi ako na may kinalaman din yung pagdating nila Manang Mayna at Mia sa lugar natin eh. Pero wala akong sapat na ebidensya o rason para mapagbintangan sila. Ano? Akala ko ba mahal mo na si Ate Mia? Bakit mo naman siya pagbibintangan? Atong, kung alam mo lang, napakahirap paniwalaan yung para sa akin. Pero hindi maalis sa isip ko eh. Hindi mawala sa isip kong pag hinalaan si Mia na isa siyang... Isang ano, kuya? Huwag ka matakot sa sasabihin ko ha. Sana mali ang hinala ko pero parang totoo nga mga kwento tungkol sa aswang. At sa hinala ko ha, parang aswang nga ang ate mo. Kuya, paano mo naman nasabi na ganyan si Ate Mia? Kinuwento ko ang nangyari sa amin ni Mia nang itaboy niya ako kagabi. Nagulat si Atong at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Naalala ko tuloy ang tirador na binili ko para sa kapatid ko. Kaya ng araw din yon ay tinanggal ko yon sa balot at binigay ko kaagad sa kanya bago pa man sumapit ang kanyang kaarawan. Nasiyahan siya at hinawakan iyon ng napakahigpit. Makapagpaalam na ako sa principal at mabuti naman tinayagan niya kami ng kapatid ko. Alam niya rin kasi ang nangyari na parang epidemya sa baryo, lalo na sa mga bata. Nang makarating kami sa bayan, nagtanong-tanong ako hanggang sa makarating nga kami sa library ng aming probinsya. Kuya, wala namang katao-tao dito. Kanino tayo magtatanong? Wala ba tong librarian? Mukhang wala eh. Baka di pa siya nakakarating. Ang aga-aga kasi natin eh. Pero mukhang may mas maaga pa kaysa sa atin dito. Siya ba? Yung babae nakaitim pero kulay pink yung tinta ng kuko? Oo, siya nga. Baka pwede natin siya tanungin sa kailangan nating malaman. Mukhang maldita eh. Ano mo tinitingin-tingin dyan ha? Sino ba kayo? At bakit nandito kayo sa library na to? May gusto kasi kaming malaman. Pwede ba kami makahiram ng mga libro tungkol sa mga ibon at iba pang mga libro na makakatulong sa amin? Ay nako, mukha ba akong librarian ha? Ang suplada naman ng babae na to, kuya. Narinig ko kasi nagbubulong-bulungan kayo tungkol sa akin. Lakas kaya ng boses ninyong dalawa. Tandaan nyo ha, tahimik dito. Sa sobrang tahimik, pati galaw ng orasan naririnig na malakas. Tapos ang lakas-lakas ang boses nyo. Pasensya ka na, naghahanap lang kasi kami ng mapagtatanungan. Pwede bang magtanong kami sa'yo? Tungkol saan ba? May nakita kasi kaming malaking ibon pero hindi namin alam kung anong klase yun. Bakit? Mga ano ba kayo? Naghahanap lang si kuya ng sagot sa kakaibang nangyayari sa baryo na to. Teka, kakaibang nangyayari? Huy, tungkol saan yan? Kwentuhan niyo naman ako. Pabihira naman parang kanina lang ang sungit mo sa amin. Ngayon parang close na tayo. Basta kasi usapang exciting. Gustong-gusto ko yan. Ako nga pala si Rina. Mahilig ako magbasa ng mga istoryang kababalaghan. Kuya, saglit. Pagtitiwalaan ba natin yung isang to? Baka naman kung anong kababalaghan ang ikwento niyo sa atin. Naririnig ko yun Wala tayong magagawa dyan hatong. Saka mukha namang gusto niyang tumulong sa atin eh. Baka sa umpisa lang naiinis siya kasi nagbubulungan tayo. Sige na nga. Ay nako, alalakas ang boss nyo. Naririnig ko rin naman. O ikaw, ano nga palang pangalan mo? Tonyo,
ito naman yung kapatid ko si Atong. Hmm. Ano bang pwede mong maitulong sa amin tungkol sa mga tanong namin? Ay naku, marami akong alam tungkol sa tinatawag na kwentong bayan. Ano ba hanap nyo? Kapre, duwende, engkanto, ano? Paano kung tungkol sa aswang? May alam ka ba tungkol doon? Ay naku, alam nyo sa lahat ng mga elemento at nilalang, yan yung pinakapaborito kong paksa, no? Yung aswang. Ano bang gusto nyo malaman tungkol sa mga aswang? Paano ko ba sasabihin to? Teka, matanong lang kita. Naniniwala ka ba sa mga yan o sadyang panatiko ko lang sa mga tungkol sa kanila? Siyempre naniniwala akong totoo sila, no? Nakakita na kaya ako ng multo. Pero hindi pa ako nakakita ng aswang. Gusto ko nga makakita ng aswang eh. Alam mo yung parang na-excite ako kapag kami chance ang makakita ko ng aswang. Oo, yung iba tumatakbo papalayo sa aswang, samantalang siya. Gusto niyang tumakbo papalapit. Mukhang alam naman niya yung ginagawa niya, Atong eh. Ay nako, kung mangkusap kayo dyan parang wala ako sa harapan nyo ah. Kinuwento ko rin na nakakita ako ng napakalaking ibon sa puno ni Mang Kaloy. Kinuwento ko rin sa kanya ang biglang swerte ni Mang Kaloy na pagkapanalo sa loto at ang pagsusuka, pagtatae at paghilab ng tiyan ng mga iilan. Tumango-tango siya at nag-iisip ng malalim hanggang sa maglabas siya ng notebook at binuklat ang ilang pahina nito. Naghintay kami ng kasagutan kay Rina at makalipas ang ilang minuto nakapagbigay na siya ng sagot sa amin. Teka, saan ang kapag dito? Aha, eto. Tik-tik, ano yan natin, Rina? Isa yung uri ng aswang. Alam mo sa tingin ko, yan yung gumagala na malaking ibon sa lugar nyo tuwing gabi. Teka lang, may nakita akong ibang klaseng aso na mukhang ibon sa notebook mo. Paano mo naman nasabi na isa yung tik-tik? Ano ang pagkakaiba nito sa ibang aswang na nagaan yung ibon? Yan lang yung kutob ko Pero baka kikik o wakwak din yung nakita ninyo. Ano klaseng ingay ba yung ginagawa nung nakita nyo? Parang mga ganon, ik, ganon. Oh, naririnig mo rin pala, kuya. Oo, pasensya ka na at ngayon ko lang ito nabanggit sa harapan mo. Baka kasi lalo kang matakot eh. Kung ikikik nga yung tunog na naririnig nyo, ibig sabihin, malakas yung tsansa na isa nga yung kikik. Kung ganun, imbis na tik-tik ang una natin tignan, kikik na lang pala. Kasi yun lang gumagawa ng mga huli na ikik-ik eh. Oo, ganun na nga. Nasusunod mo pala yung explanation ko Yun si Kuya Tonyo, pero nahihirapan siya maniwala sa kababalaghan talaga. Ay nako, kaya pala ganun yung takbo ng pag-iimbestiga mo. At kaya pala library ang pinuntahan ninyo at hindi sa isang albularyo. Wala rin naman kasi akong kakilalang albularyo. Pero mabuti na lang, nandito kami pumunta. Kung hindi namin malalaman ang tungkol sa kikik na yan. May katangian din kasi yung kikik na makapagbigay ng swerte sa isang may-ari ng puno kapag doon sila dumapo. Kaya sok na sak ng kwento mo na kikik nga yung nakita mo. Di ba nakwento mo na may biglang nanalo sa loto? Oo, si Mang Kaloy. O diba? Ngayong nalaman nyo na kung ano siya, alam nyo ba kung sino siya na nagbabalat kayong tao? Naku, masakit mong isipin at sabihin. Pero mukhang si Mia ang kikik na gumagambala sa baryo namin. Hindi nyo hinala ko base sa mga kwento mo Kung napasa siya sa pagkain na may asin, matinding sinyalis na yun na isa nga siya kaswang. Anong gagawin mo, kuya, kung si Ate Mia nga talaga yung aswang? Kailangan ko muna siyang kausapin. Kapag nakuha ko ng sagot, alayain ko na siya. Naku, yan ang wag na wag mong gagawin. Kailangan mo siyang mapatay. Kailangan ba talaga? Oo naman no. Kailangan. Kapag pinakawalan mo siya, baka makapinsala pa siya sa ibang lugar. Saka, sabi mo na rin na nagsusukat nagtatae yung ilang taga-baryo ninyo, di ba? Sinyalis na yun na dinadamay niya ng mga taga-baryo para maging aswang kagaya niya. No? Ano naman yun nangyayari? Kasi diba sabi mo nagtayo siya ng karinderya? Mukhang nilalawayan niya yung inihahanda niyang ulam para kung sino man yung makakain nun, magiging aswang din. Kadiri naman. Siguro sumakit yung tiyan ko at iba pang mga kaklase ko. Dahil dun sa pagkain na yun. Kadiri talaga yun, no? Pero matagal-tagal pa yung proseso. Baka nga kapag tumigil na kayo sa pagkain ng mga niluluto na hindi matuloy yung pag-iibang anyo nyo Rina, pwede ba kitang matanong? Ano ba yun? Gusto ko sanang matanong kung sakali man, paano ko mapapatay si Mia? Ganito, kapag napatunayan mo na siya ngayong kikik, kailangan gumamit tayo ng mga sandata. Pero dahil wala naman tayong buntot pagi,
At mukhang hindi ka rin naman muna nang gumamit ng sundang. Kailangan mo siyang sabuyan ng bawang at asin. Yung buo niya bang katawan? Tumpak, ganun nga. At ang nakakasabik na mangyari kung paano niyo siya mahuhuli. Yun nga eh. Iniisip ko kung paano siya mahuli o mabubuhos siya ng asin. Alam ko na. Meron ako nakikitang posible mong gawin para mahuli yung isang ibong aswang na kagaya ng kikik. Paano naman? Base kasi sa pagkakabasa ko yung mga aswang daw, hindi mapakali sa butil ng bigas na nakakalat sa sahig. Pinupulot nila yun isa-isa. Parang alam ko ng pinupunto mo, Rina. Mabuti naman kung ganun. Ang tanong ganito, dahil mukhang gusto mo siya, handa ka na ba na mawala siya sa buhay mo? Kailangan ako ang gumawa nito sa kanya. Dahil ako ang nagkikayat sa kanya na magbukas ng kainan. Kasalanan ko to eh. Kundi dahil sa akin, hindi magkakasakit ang mga tao sa baryo namin. Kung ganun, sige, ito yung tanong ko sa'yo. Ano naman yun? Gusto ko kasi makakita ng aswang sa personal eh. Kailangan ko siyang mapicturan para magkaroon ako ng ebidensya na totoo talaga sila. Parati na lang kasi ako niloloko sa bahay eh. Wala naman akong pake kung naniniwala sila sa akin o hindi. Kaso, gusto ko silang sopline na totoo talaga yung pininiwalaan ko, no? Ganti ba? Kaya, pwede ko ba siyang kunin ng picture? Kakaiba ka talaga. Sige, ikaw ang bahala. Mabuti naman. Umalis na kami sa library at nagpunta sa palengke. Bumili ako ng ilang kilong asin at pinabili ko si Atong ng isang tali ng bawang. Pinasokbit ko yun sa kanya at sinabi kong gawin niyang pantira iyon ng tirador. Si Rina naman ay bumili ng 1 kilo ng bigas dahil ang sabi niya, mas ayos ng laging handa kaysa naman makulangan kami ng gamit. Pumunta kami sa aming bahay kasama si Rina at nagplano ng gagawin namin sa pagbitag sa hinihinala naming aswang. Hinintay namin maghating gabi bago namin sikretong puntahan ang bahay nila Mia. Nang binuksan ko ang pinto ng karinderya, gulat na gulat kami sa nakita namin. Si Mia ay nakahiga sa sahig habang si Manang Mayna naman ay tila may pinapasubo sa kanya. Ate Mia! Mia! Manang Mayna, anong ginagawa mo sa kanya? Bitawan mo si Mia! Baka Tonyo, mukhang sinasali na ng tsaya niya sa kanya yung itim na bertud. Ang ibig sabihin ba nun ay? Oo, hindi si Mia yung kikik, kundi yung tsahin na. Ako nga ang kikik na gumagala sa gabi. Akala niyo ba ang babae ito ang aswang? Pwes, hindi rin kayo nagkakamali dahil malapit na siyang maging kauri ko. Nararapat lang na magaya siya sa akin dahil ang lahat ng pinagdaanan kong paghihirap sa mundo ay dahil sa kanya. Huwag mo siyang idamay sa kalokohan mo. Huwag mo idamay si Mia. Huli na ang lahat para sa kanya. Isang tikim na lang ng laway ko at magiging aswang na rin siya. Hanggat buhay ako, hindi ko ayaang mangyari yan. Atong, tirador mo! Ate ka Manang Mayna, etong sa'yo! Lakas ng paghawi ng pakpak niya. Nasira yung camera ko. Kuya, walang bisa yung ginawa ko. Akala niyo ba matatalo niyo ako? Pwes, nagkakamali kayo dahil nangialam kayo sa usapan namin ng babaeng to. Kakainin ko kayo! Rina, ang bigas! Isaboy mo na sa sahig! Oo nga, hindi ko na makalimutan. Kuya, nagsisila pa rin sa basurahan yung mga putil. Paano natin ito matatapos, Rina? Ako, hindi ko rin alam. Sa inyo na, uunahin ko ang bata. Kuya! Atong, magtago ka sa likod mo! Akin na yung kapatid mo. Hindi mangyayari yan. Akin na yung bata. Itong bawang, kainin mo! Kuya, tulog! Puro kayo kalokohan. Pero wala nang tutulong sa yung bata ka. Hindi na makagalaw ang kuya mo. At wala na sa wisyo ang ate mo. Diyan ka nagkakamali. Tonyo, ang asin! Ito na! Buong lakas kong binuhos ang kilo-kilong asin sa likod ni Manang Mayna na nag-anyong kikik na. Napansin kong umusok bigla ang mga balahibo niya at nalusaw ang mga ito. Winagwag niya ang kanyang mga pakpak. Ngunit hindi nagtagal ang asin sa pagitan ng kanyang mga balahibo.
unti-unti naming nakita kung paano siya malapnos habang umuusok ang kanyang katawang ibon. Nalaglag ang itim na bato sa sahig at gumulong ito papalapit kay Mia. Nagkatinginan kami ni Mia. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Kaya nang matapos ang engkwentro namin kay Manang Mayna, nag-usap kami ni Mia ng masinsinan. Tonyo, maraming salamat Mia, marami akong gustong itanong sa'yo. at marami rin akong kailangan ipaliwanag sa'yo. Ate Mia, kumusta ka? Mabuti naman at hindi ikaw yung kikik. Si Manang Mayna pala yun. Atok, tara na. Iwan na muna natin silang dalawa para makapag-usap sila ha. Maglikpit muna tayo dito sa kusina. Pero gusto kong makausap si Ate Mia. Ay, ako, huwag ka na magkakulit. Halika na. Ba yan? Mia, kumusta ka na? Mabuti na ako sa ngayon. Paano mo nga palang nalaman na ibibigay na sa akin ng tiyahin ko yung itim na bertud? Sa totoo lang, wala akong kaalam-alam tungkol dyan. Nagkaroon lang ako ng plano na pumunta at makausap ka ngayon. Para tuklasin ko ikaw nga talaga yung kiking na nakita namin kagabi. Hindi ako aswang, Tonyo. Tao ako. Mabuti na lang at hindi ka isang aswang. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na napakasaya ko at hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Ako rin naman, Tonyo Ang totoo niyan, binago mo ang buhay ko. Mia, huwag kang magalala. Hindi kita iiwan kahit nalaman ko ang tunay na pagkatao ng tiyahin mo. Mabuti na lang talaga nagalit siya ng mga nakaraang araw. Kasi kung hindi siya manghihina ng husto Siguro talagang araw niya na ngayon. Ano ba talagang nangyari? Kahabang kwento pero kailangan mo malaman yung totoo. Noon kasi, may amo siyang manananggal na ginawa siyang isang kikik. Iyak siya na iyak noon at nagalit siya sa mundo. Sinubukan kong patingin yung manananggal na yun Nagtagumpay naman ako. Pero hindi pala siya nasiyahan sa ginawa ko. Sinisi ko yung sarili ko noon. Kaya minarapat ko na alagaan na muna siya hanggang sa tuluyan na siyang mahimlay. Alam kong delikado kasi pakaigaya niya ako sa kanya balang araw pero nangibabaw talaga yung awa ko sa kanya Wala na rin siyang kasama sa buhay. Ako na lang. Ganun pala. May sakit ba talaga siya? Ang totoo niyan wala talaga. Dahil na lang namin yun kasi naging mailap siya sa mga tao Kaya kung may maghanap sa kanya, ang dinadahilan ko na lang, kailangan niya magpahinga. Bakit naman ayaw kanyang magpanobyo? Dahil galit siya sa akin. Gusto niyang isalin sa akin yung itim na bertud. Gusto niyang maranasan ko yung naranasan niyang hirap bilang aswang. Tungkol nga pala dyan, nung napasok ka ng asina, paano naman nangyari yun kung hindi ka pala aswang? Kasi nung nagalit siya sa atin, gumawa siya ng paraan para gawin niya akong aswang. Pati yung buong baryo. Kaya nung naramdaman ko yung asin sa katawan ko nun, bisa na yun ang laway ng sistema niya. Kaya mabuti na lang natapos na yung paghasik niya ng lagim sa buong baryo, pati na rin sa buhay ko. Naputol yung sumpa. Pasensya ka na sa akin na binala kitang bitawan pa naman dahil akala ko isa kang aswang at ayaw mo sa akin. Kung sakali bang aswang ako, lalayuan mo na ako. Hindi naman, pero magkakaroon talaga tayo ng komplikadong relasyon. Naiintindihan ko naman Pero ang mahalaga, hindi ka naman aswang, di ba? Munti ka palang maging aswang, kaya pwede ka pa ulit mabuhay ng normal. Pwede ulit tayo magsama kahit saan. Maraming salamat, Tonyo Walang talaga yung lalaki naging ganito sa akin Nagtyaga ka sa akin kahit na inilalayo ka sa akin ng tiyahin ko. Ayun, ito naman Gusto kong sabihin sa'yo na mahal na mahal kita, Mia. Sana pumayag ka na makasama ako habang buhay. Yung totoo niyan, mahal din kita, Tonyo. Sana nga ikaw na yung makasama ko habang buhay. At mula noon, Miss Jem, masaya na kaming nagsama ni Mia. Hindi naging madali ang unang taon ng pagsasama namin, lalo na't nag-a-adjust pa lang naman kami. Pero kahit na ganoon, masayang-masaya akong kasama siya. Masaya kami ni Atong na siyang bagong miyembro ng pamilya namin, Miss Jem. Sa karanasang ito na yata ang pinakatumatak sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nailigtas ko si Mia mula sa tiyak na kalbaryo. Sa buhay natin, makakatagpo talaga tayo ng magpapasaya sa atin
At kahit ano pa man sila sa mundong ito, kapag ang pag-ibig ang umiral, kusa itong tinatanggap ng ating kalooban. Hindi man naging aswang si Mia, pero kung sakali mang mangyari iyon sa kanya, alam ko sa sarili ko, nahahanap at hahanap ako ng paraan para bumalik sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Miss Jem. Maraming salamat po. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Lubos na nagmamahal, Tonyo. At ayun na nga ang kwento ni Mia at ni Tonyo. Yes. Diba? True love. Hindi niya Yes. talaga tinantanan si Mia. Kaya naman kung ano man ang inyong natutunan, paborito niyong parte ng kwento o nakakatawang experience habang nakikinig sa ating video, i-comment nyo lang yan sa baba. At malay nyo, kayo na ang ating susunod na Kayang Gaw of the Day. sa ating susunod na video. Bye! Bye.